Maligayang pagbabalik, mahal na Supremo. Dumating na ang kinatatakutan natin, ang pagkatupad ng propesya. Nasaan ang bata? Gagawin ko ang lahat para gumaling ka. Tutulungan kita. Kailangan ko mahanap ang anak ko. Palabasin niyo ako dito ngayon. Kailangan ko silang maunahan. Nagagalit ka sa akin dahil sa batang yon? Dahil nakuha niya ang gintong buko! Hanggat nasa kanyang buko, hindi ko siya maring saktan! At lalong-lalo na, hindi ko maring pahintulutan na may manakit sa kanya! Sisiguraduhin kong maibabalik ko ang buhok mo. At aayusin ko rin ang gusot mo bilang Peter Silverio. Gusto kong tipunin yung lahat ang pinuno ng mga aswang. Kailangan magkabuklod-buklod tayo. Huwag mo sabihin sa akin na gagamitin mo pa ang boyfriend ko para mapagamot yung mata mo. Ang kapal naman ng mukha mo. Anayra! Bakit ka nga ba dumalaw? Inaaksay mo ang oras ko. Wala kang mapapala sa akin. Di ba sinabi ko sa'yo na hindi kita tutulungan sa paghahanap ng batang yon? Paano kung ako ang humingi ng tulong? Supremo. Supremo. Ano? Di ka makasagot, no? Kasi huling-huli ka na. Alam ko na eh. Simula pa lang, basang-basa ko na kayo. Mga manluloko at manggagamit kayo! Hindi po totoo yan. Hindi ko po niloloko si Sir Mateo. Hindi ko po magagawa Huwag mo akong atehan, ha? Dahil kung sina Tita Ophie at Mateo na paniwala mo, ibahin mo ako. Dahil alam ko na lahat ng mga kwento mo kasinungalingan lang yan. Pati nga siguro yung gintong buhok ng tikbalang eh. Kalokohan mo lang yun. Hindi po. Totoo po yun. Ewan ko sa'yo. Kung bata ka. Ano ka bagay sa'yo? Yan ang bagay sa'yo kasi gumagawa ka ng mga kwento. Ano ba? Tumigil ka dyan. Huwag ka maingay dyan. Ayaw mo tumigil, ha? 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 Hoy kayo. Umayos kayong dalawa. At huwag kayong aarte ng pati ng pamilya dahil hindi naman namin kayo kaano-ano. Pabigat nga kayo eh. Hoy. At huwag kang magkakamali na magsubok kay Mateo. Dahil kung hindi, matatamaan ka talaga sa akin. Intindihan mo? Ha? Mahal na Supremo, pati man lang kayo nagsabi na dadalaw kayo. Hindi ko na kailangan magpasabi, Anayra. Para namang hindi mo ako kilala. Mas gusto kong dumarating kung kailan hindi ako inaasahan. Para naman nakikita ko ang totoong katauhan ninyo. Pasensya na, Supremo. Nakukulitan lang ako kay Kanlaon. Hindi mo pwede sa walang bahala ang pakay ni Kanlaon. Laban natin lahat ito. Kailangan tulong-tulong tayo para mahanap ang batang itinakda. Hindi ba't napakalaking kalokohan yung mission na yan? Paano natin mahanap yung bata? Hindi natin alam ang itsura niya. Wala tayong alam tungkol sa kanya. Maaaring ikaw wala. Ngunit ako, alam ko. Supremo. Alam ko ang pangalan niya. Nasambit sa akin noon ni Bulan. Fatima. Fatima ang pangalan ng batang iniluwal ni Luwalhati. Luwalhati. Si Luwalhati ay isang nilalang
na nagmula sa dugo ng dalawang aswang. Nasaan siya, Kanlaon? Ay, pagpaumanhin mo, Supremo. Ngunit, nakatakas siya. Hindi ba isang kaunghangan yan, Kanlaon? Nasisiguro ko na sa ngayon, hinahanap na ang batang yan ang kanyang ina. Kailangan maunahan natin si Luwalhati. Hindi sila dapat magkita. Tama, Supremo. Yan din nga ang susunod kong gagawin. Kumusta ka na, Luwalhati? Diyos ko, alam kong nanggaling ako sa lahi ng kadiliman. Pero alam ko rin higit pa doon na nakikita mo sa akin. Naniniwala akong hindi mo ako tatalikuran. Kaya nakikiusap po ako. Huwag niyo po ako sana pababayaan. Huwag niyong hayaang mahanap nila ako. Lalong-lalo na ang anak ko. Ayos lang ako, Anghel. Kaya lang, nakakalungkot kasi akala ko pa naman tanggap na tayo ni Ate Bernice. Pero hindi pala. Akala ko pa naman magiging mabait na siya sa atin. Pero ayoko naman magsumbong kay Sir Mateo. Hindi dahil sa yun ang sinabi ni Ate Bernice. Ayoko rin naman mag-away ulit sila ni Ate Bernice. Kasi kawawa naman si Sir Mateo. Ang bait-bait niya pa naman sa atin. Fatima. Alam mo, may ginawa ako para sa'yo. Yan, talagay ko sa leeg mo, ha? Lagi mo tong isusuot para nang sa ganon, hindi ka sinasasaktan ng tikbalang. Salamat po, Auntie Offie. Salamat po kasi mabait kayo sa amin. Tsaka salamat po kasi tanggap niyo kami dito. Naku, napakalambing mo talagang bata ka. Kaya mahal na mahal kita, Siya din daw. Naku, nagselos ka pa. Yan din po ang sinasabi ni Madre Ben lagi. Miss ko na po si Madre Ben. Babalik pa po kaya siya? Aba, oo naman. Naku, pwede ka ba namang iwanan ni Mother Ben? Eh, ikaw yata ang kanyang mahal na bebe, di ba? Pabalik yun. Huwag mo itong wawalaan. Lagi yan nandyan. Mateo, kaharap niyo pala yung tikbalang. Bakit hindi niyo nahuli o napatay? Sir, bigla na lang pumasok sa puno. Hindi na rin ako nakahabol dahil dinalawan ko pa si Fatima. O ikaw naman, Andrade. Ano na naman nagawa mo? Ay, ako po, sir.
Wala po akong malay nun eh. Ko. Ibig sabihin yan, nandyan pa rin siya. At pwede siya umatake kahit anong oras niya gusto. Sir, hahanapin namin pa rin siya kahit mahirap. Kaso lang, wala kaming lead ngayon dahil walang tao dun sa bahay ni Peter Silverio eh. Tatlo kayong seryoso ah. Doon tayo TV. Robert, ano ba yan? Sir, alam niyo po ba Saan tayo? isa si Mr. Peter Silverio sa mga suspects sa serial killings na nangyari nung nakarang araw. At hindi lang yon, may mga haka-haka din na isa siyang balang. Narinig ko na yan. Ikaw pa nga ang nagbalita niyan, hindi ba? Just doing my job, sir. Ano yung ang masasabi niyo tungkol dito? Simple lang. Mr. Peter Silverio is innocent. Walang katotohanan ng mga binibintang sa kanya. Kung ganun ho, bakit hindi siya humaharap sa media? Because he is out of the country. Kaya imposible ang mga binibintang niyo sa kanya. At isa pa, baka nakakalimutan niyo na isang paraplegic si Mr. Peter Silverio. Kaya paano niya magagawa ang mga akusasyon na binibintang niyo sa kanya? Actually, ang main reason kung bakit siya nasa abroad ngayon ay maghahanap siya ng alternative treatment para siya makalakad ulit. Pero as of right now, hindi pa. Hindi pa siya magaling, hindi pa siya nakakalakad. Kaya walang katotohanan ng mga binibintang ninyo. Sir, tungkol naman sa pagiging tikbalang niya, ano ang masasabi niyo tungkol dito? Sino naman ang matinong tao na maniniwala na may tikbalang? Gusto mo ba, Sento? Napanood mo ba? Thank you, sir. Sento? Yan po ang ating latest exclusive interview kasama si Mr. Marcus Madayangan, ang personal assistant ni Mr. Peter Silverio. Oh. Ito po si Bernice Boss. Villamayor. Nagmamadali kong umalis eh. Saan ka na naman ba nagpunta, Sento? Nakakita rin kita, Mateo. Wala ka ng kawala ngayon. Sir! Pagsabihan mo yung girlfriend mo, she shouldn't talk about tikbalang on national TV. Sir, wala po talaga akong sinasabi. And you shouldn't divulge any information to her. Lalo na tungkol sa task force. Alam mo, napakasensitibo ng mga kaso hinahawakan nyo, Sir, alam niyo, wala talaga akong sinasabi. Si Paul lang talaga nadudulas eh. Kakausapin ko siya. Pagsabihan mo yung kasama mo, sabihin mo sa kanya, sisibahin ko siya. Sir, wag naman ho. Sige, kakausapin ko si Paul. Oh. Fatima. Saan pupunta? Lalakad ba si Angel? Tama ako, ha? Kasama niya ang bata. Nakaligtas ka na naman. Pero hindi magtatagal. Makukuha rin kita. Hindi kita titigilan. Oh, Matmat! Aga kang umuwi. Oo nga po eh. Gusto ko sana kayong makausap. Kasi sa inyo ako maraming natututunan tungkol sa mga aswang. Ito naman, hindi naman ako expert sa bagay na yan. Ako'y ipinapasa ko lang sa'yo itong mga naririnig kong mga kwento-kwento nung pang panahon namin. Yun nga po eh, para sa atin, naniniwala tayo dahil alam nating totoo. Pero sa mga hindi naniniwala, kwento-kwento din siya. Love, tumawag ako kay Paul. Sabi niya nandito ka daw eh. Napanood mo ba yung exclusive interview ko kay Marcos? What do you think? Binanggit mo na naman yung tungkol sa tikbalang. Hindi ba nag-usap na tayo tungkol dito? Yun yung issue eh. At ang weird naman, nandun na ako, kaharap ko si Marcos tas hindi ko siya tatanungin. Chance ko na yun.
know that I'm doing this for my career. Oo nga, alam kong mahal mo yung trabaho mo, pero sana naman, bago kang magsalita sa ere, nag-iisip ka muna kung ano yung magiging epekto nito sa ibang tao, di ba? May consequences ba to? Ano ba tawag doon? Responsible journalism, hindi ba? So what are you trying to say now? Na irresponsable ako, ha? Mateo, reporter ako. And it's my job to expose the truth. Kahit pa may mapektuhan. Problema sa'yo, hindi ka supportive sa akin. Wow, hindi ako supportive. Paano naman tayo napunta dyan? Alam mong hindi totoo yan. Totoo yun! Labas lang muna ako. Fatima, pag malaki ka na, huwag mo dadaanin sa init ng ulo ang usapan, ha? Pangit yung nagtatalo kayo ng mga tao sa mundo mo. Kawawa naman po si Sir Mateo. Sinigawan siya ni Ate Bernice. Alam mo, malayong malayo itong si Bernice doon sa first love ni Matmat. Alam mo, sabi nila, mabait daw siya at saka maalaga. Kaya lang wala na sila eh. Sayang di ko man lang nakilala. Asan na po yung first love ni Sir Mateo? Para namang wala namang nangyayari sa kanya. Parang she's okay. Look at her. We can't keep her here. Sayang yung slot niya. And besides, we can also help other people. I still want to place her under observation. She has this tendency to be clinically depressed. And when that happens, pwede siyang maging suicidal or makasakit ng iba, kaya gusto ko pa rin siyang bantayan. Okay? Di ko nga alam eh. Kasi hindi naman makwento tong si Matmat. Siguro nalulungkot pa rin siya. Tungkol doon sa sinapit ng love story nila. Kaya ayaw niya magkwento. Love po kaya ni Sir Mateo yung first love niya? Nagiging intrigera na ang batang ito. Ang mabuti pa, tulungan mo na lang ako mag-ayos ng pagkain ni Matmat. Halika na. Doon tayo sa kusina. Halika. Okay. Sige, ikot-ikot muna ako, anak, ha? Okay, see you later. See you. Bye. Oh, Helen, kamusta yung alaga? Ay, naku, ma'am. Very good po siya ngayon. Ang dami niya nga po nakain, no? At saka, siya po yung gustong-gustong gumaling kagad. Gusto ko na kasing gumaling para mahanap ko yung anak ko. Tulad ng pangako ko, gagawin ko ang lahat para gumaling ka kaagad. At para maipagpatuloy mo na yung paghahanap mo doon sa anak mo. Fatima? Pupunta lang ako sa palengke sandali, ha? At hahabulin ko yung aking suki, ha? Ayan, may pagkain tayo dyan. Basta't nagutom, kain lang, ha? Sige. O, Anghel, maiwan muna kita, ha? Bantayan mo si Fatima. Pupunta lang ako sandali sa palengke. Bibiling ko lang yung sahog para sa niluluto ko. Maaga daw kasing uuwi si Matmat. Kain ng kain, ha? Sa nga pala, Fatima. Isasara ko yung pinto, ha? Kailangan yan, nakasara pa din yan hanggat di ako dumadating. Ingat, tita. Bye-bye. Bye, Bernice. Bahala ka na dyan, ha? Apo. Hoy, Bulat. Ba't ka dyan kumakain sa mesa? Feeling mo ba parte ka ng pamilya dito? Doon ka nga sa likod. Nakikikain ka na nga lang, nakikimesa ka pa. Bilisan mo! Nakakaloka kang bata ka! Nakikitara ka na nga lang, naninira ka pa ng Baka na nga yung kambasa ka. Ikaw, bakit di ka nag-iingat? Ha? 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 Ako na nga.
sumama doon? Doon kayo! Magsama kayo! Buisit! Huwag kayong lalabas dyan. Luwalhati, eto nga pala si Shay. Siya ang magiging PT mo. PT? Physical therapist. Ako yung mag-guide sa'yo para ma-exercise ang mga buto at muscles ng lower half body mo. At para mabilis ka na rin gumaling. Kinuha mo ako ng sarili kong PT. Dahil seryoso ako sa pangako ko sa'yo na lahat gagawin ko para gumaling ka kaagad. You have my word. Salamat. Maraming salamat. Wala yun. Sige, simulan mo. Simulan natin. Abel, salamat ha. Salamat kasi lagi mo akong pinagtatanggol. Sorry ha, dahil sa akin napaparusahan ka rin. Tsaka hindi ko naman sinasadya na mabasag yung baso. Bakit ba kasi lagi nalang galit sa atin si Ate Bernice? Uncle? Oh. Diyan ka kumain. Diyan ka bagay. Baka kung ano pang masira mo sa loob eh. Hoy, Askan! Ano? Huwag mo akong tinatakot, ha? Gusto mo, diyan ka na lang. Diyan na lang kayong dalawa. Abel, tama na. Baka naman isipin mo, napakasama ko. Eh, di ba, ginawa ko naman yan sa'yo dahil may kasalanan ka. May kasalanan ka, kaya dapat kang parusahan. Naiintindihan mo ba yon? Ha? Opo. At huwag kang magkakamali na magsumo kay Mateo, ha? Dahil kung hindi, masasaktan ka ulit. Tsaka ang baho mo. Maligo ka, ha? Ang dungis-dungis mo. Baka maabutan ka pa ni Mateo na ganito. Kakasabi ko lang sa press na nasa ibang bansa ka. Hindi ka pwedeng lumalabas-labas at baka makita ka ng mga tao. Nagpunta ako dun sa pulis. Hindi mo sinabi sa akin na kasama na yung bata may hawak ng buko. Bakit di mo inasikaso yun? Aasikasuhin ko na yan, Sento. Inuna ko lang ang interview sa reporter. Ayoko ng ganito. Hindi ko magawa ang gusto kong gawin. Mainit na naman ang ulo mo, Sento. Kadlaon. Bakit ka nandito? Nagpatawag ako ng pagpupulong. Ngunit hindi ka dumalo. Meron akong importanteng inasikaso. At sigurado, di hamak na importante yun sa mga sasabihin mo. Mayabang ka pa rin, Sento. Supremo. Supremo. Marcos. Roy Pasotos. Pasoin Kalagno. Tingnan natin kung kaya mo pang magyabang pagkatapos nito.
Nag-away na naman kami dahil kay Fatima. Ewan ko ba, Paul, lagi lang namin pinagtatalunan yung batang yun. Masama ang nagsisinungaling. Kasi po, napalo po ako ni Ate Bernice. Baka naman nagsiselos lang siya doon sa bagets. Ang kapal na mukha mo na magsumbong kay Mateo. Ha? Ano ba talaga ang gusto mo? Na magkagulo kami, ha? May kumakausap sa akin nung wala pa akong malay. Naririnig ko siya eh. Sigurado akong hindi pa naginip yun. Bernice! Bakit mo sinasaktan sa bakit mo? Pwede niyo po ba siyang dalhin dito ulit? Gusto po sana siyang makilala. Kung talagang siya ang nakatakda, gusto ko tayo makakulit makapatay sa kanya. Kaya huwag kang magkakamali sabihin kahit kaninong nalalaman mo. Alam mo, nung wala ka pang malay, silip ng silip sa'yo si Fatima. Fatima po? Fatima po yung pangalan niya? Oo.